sabi niya, it is not about a degree, but a strong belief in higher education. At sa Facebook niya na palabas ng naka-stretcher, biglang pumikit yata uli. Mata ang sinabi. Mata po ang sinabi niya. Bakit ang dali ninyong maniwala sa kasinungalingan? Sa dami talaga ng mga naglalabas sa mga fake news, talagang lahat hahanapan ng butas eh. Kailangan daw niya magsalita dahil syempre mahal niya ang kanyang ama. At hindi daw siya mananatiling tahimik lamang kung alam niyang may maling sinasabi tungkol sa kanyang ama. Oh, Marites, it's Thursday night. We're live and kicking. For the meantime, tatlo muna kami dahil nga busy si Pace ni Rose. Pero darating din siya sa Lunes. Don't worry. Darating mamaya. Hindi mamaya po. Biglang umabol pa daw. Alam mo naman yung Lagari Queen. Siyempre, ito naman po ang inyong paborito, ang Marites You. Paborito ba talaga? Oo, di ba? At yan, bago ako magchikan, bago mo ng chikan, guwati muna ko sa inyo. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good morning. This is your Dean Junardo. At ako po ang inyong unbettable professor, Ambet Nabus. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Flu! And welcome to Marites University! Ang dami-dami na naghihintay. Happy Thursday. Wala lang si Happy Rose Thursday, ngayon kasi attitude siya. Attitude siya for this Thursday's Miss episode. Attitude. Parang gusto kong sumayaw ng dam. Tama ba yun? Dam? Ano yun? Yung sa SB19. Bakit? Ano meron? Ganon-ganon. Ay. Makaka-migraine ka na pagkatapos may isa yan. Magaling kasi. Para maaalog yung buong kalamnan at utak. Make-upon, di ba, guys? Ay! Matapos kang... Pagkatapos yung For the very first time. For the very first time, kinarin ni Dondo ng pagme-makeup kay Dean. May nabago ba? Dati, 5 minutes, 10 minutes, tapos na ngayon. Lampas kalahating oras. Tsaka ang dami mga nilagay na wala naman talagang effect. Wala naman talagang purpose in life. Tapos in-sprayan pa siya ng ganon. Yung pala tubig lang, no? Oo, charot-charot siya si Dondon. But anyway, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating weekly episodes at syempre, yung iba pa nating mga showbiz-related content. Yan. Galing-galing mo talaga. Diba? Ako na talaga yung Kaya sa Monday, mag-a-attitude ako. Parang ako may plano. Ay, ikaw ba? Okay, mga Marites, ito na po hinihintay niyo ang isang linggo. Chismis! Unahin na po natin si Kim Q, pinadalhan ng flowers at sulat ng bake shop, bro. Yes, kasi di ba binalita natin last time na yung nangyari sa isang franchisee nila dun sa Davao na kung saan mayroong isang parang, alam mo na yan, na isang supporter ng dating Pangulo. In-assume na lang natin kasi Davao, no? Na tinakpan talaga yung mukha niya doon sa tarpaulin. Sa mismo doon sa bake shop na na nandun doon. Yan. O ngayon, siguro para makabawi naman kasi ang daming nag-call out ang daming mga supporters ni Kim na sinabi niya parang mali naman yung ginawa. Kailangan may gawin naman something yung management. At yun na nga, nagpadala na nga sila ng sulat. Ang ganda nung letter nandun ba? Nandiyan ba? Ayan na. Para nakita ko yung letter. Paki-flash yung letter. Paki-flash yung letter bukod dun sa mga flowers. Ito, babasahin ko na lang. Sabi nung Dear Kim, ayan, congratulations in advance to the success of your movie kasi showing na po next week ang My Love Will Make You Disappear with Paula Avellino. Sabi niya, please know that we are here for you and fully support you. We do not condone the recent incident in Mindanao and rest assured that we have already taken the necessary steps to address the matter. Once again, thank you for being our ka-freshness. Love, Julie's family. Yon. So, tinanggap naman ni Kim yun at syempre panaunawaan na din ng mga supporters niya. So, happy ending. Yun, masaya lang. Correct. Dahil dyan, just naman, mabilis ba ang kanilang aksyon? Sinabi, take the necessary matters the way. Siguro naman. Ng bake. Sumagot yung buong bake shop. Ito pala yung sagot ni Chinita Princess, a.k.a. Kim. I just read the letter from Julie's Bake Shop family.
they gave, wala, binabasa ko pala, tinanggal na. Ano to? Ano to? May galit sa'yo. Nakikita na binabayan na. Hindi yan, yung sagot ni Sagot ni Kim, ayan. They gave me flowers and a letter which I just read today. Thank you, fam. What a great way to start the week. Good morning, mga ka-freshness. Yun ang naging sagot ni Kimi. Okay. Si Kimi pa. Di ba? So, hello, sana nag-ingat again. Sabi nga namin po, March 26. My love will make you disappear. Promo ulit. Bayaan mo na. So, in-support naman ng Marites University yun sa kanya. Yun. Dahil dyan. Ito na. Ronnie Liang, kinu-question ng natapos sa doctorate degree, Mr. Fu and Prof. Ano itong... Mauna ka muna. Yes, eto na nga. Nag-post kasi si Ronnie Liang ng kanyang saloobin. Wow, na siya tuwang-tuwa. Dahil naman, nakalagay doon na siya ay nakapagtapos ng PhD, Development Administration, Major in Security Development Administration sa Philippine Christian University. Tapos, sabi niya, it is not about a degree, but a strong belief in higher education. Tama naman yun. Maganda naman yun. Tapos sabi niya, dumating daw sa punto ng buhay niya na parang gusto na niya mag-give up, pero tinuloy-tuloy niya kasi gusto niya maging inspirasyon sa younger generation. Tama naman. Tama naman din. At sabi niya sa mga tao na para nawawala ng loob, lalo na sa mga kabataan, keep going lamang. Tapos kasama, ang pogi niyo dyan. Kasama ang litrato ng kanyang parang graduation photo. Nasa IG niya yan. Yes. Pero, ayan, agad-agad may mga question. Bakit? Na di umano, may ito kasi, nirepost lang naman ng ating kaibigang si Adrian Ayalin. Isa po itong batikang news reporter at anchor dyan sa ABS-CBN. Nirepost lang niya ang post nitong Shut Up Sandra at Akazukin-chan 2 times, 2x, yan. Kasi tinasabi niya, proposal defense in January 28, tapos doctorate degree na agad ng March 18. So parang ang pagtatanong doon, parang ang bilis naman yata. Kasi pag nagpi-PhD ka, it takes time na hindi naman... Diba? Parang isang buwan lang at kalahati. Naidepensa mo na yung whatsoever, blah, di ba, na siyempre may mga ginagawa ka pang requirements. Sorry, baka naman na yun, parang last thesis tapos graduation. Pwede. Pero hindi na nga pinatulan yan, hindi na nga, kasi although may mga nagkomento dyan, galing yan doon sa anong chika dito. Tapos nirepost lang yan ni Adrian Ayalin, hindi siya ang nagsulat. Si Adrian dyan. Wala si Adrian. Hindi, yan. Actually, yun. Yan yung reaction niya. Sabi niya, strict tayo sa mga undergrad na pumupunta sa diploma meals sa recto. Tapos ang luwag pala sa postgrad. Ibig kasing sabihin, parang minadali nga, tapos i-confer agad yung kanyang PhD. Wala pang 3 buwan, di ba? 1.5 to be exact. Parang gano'n. Tapos sabi naman ni Adrian, kasi kinausap ko siya, sabi ko, totoo bang nirepost mo yan? Oo daw, nirepost niya. Pero nagtatanong lang naman daw siya. Tama naman yung tanong niya. Natanong lang siya kung totoo ba, bakit gano'n. Kasi nga, stricto tayo na yung, di ba, bawal yung magpagawa sa recto. Yes, bakit sa post-graduation o postgraduate, ang bilis ng pagbibigay at ang proseso. At may mga sumuporta doon, may mga komento doon sa post na yan na yun nga kasi ang dami pinagdadaanan, may mga tinatawag pa sila dyan ng mga kompre bla bla. Tapos may nag-question dyan, hindi nga namin nabalitaan na natapos yung MA niya. Kasi bago ka makapag-PhD, dapat meron ka munang masteral, di ba? Din? Oo naman. Parang nabalitaan ko dati, may master's degree siya, sinabi niya, di ba? Ang alam lang natin, graduate siya as pilot. Pilot nga siya, di ba? From being a singer-actor, nagpiloto siya, na I'm sure naman siguro, hindi naman siguro dinoktor yung pagiging piloto dahil delikado yun. Nagpapalipad ka ng aeroplano Afraid. Tapos after that, di ba natin, nabalitaan natin yung, ano ba yung ginawa niya kay di ba nag-service pa siya? Parang nasa... Nag-service? May military service. Di ba na-involve pa siya kay Harry Roque? Kasi Harry Roque. Nag-survey? Hindi! Di ba ginait pa or something? Hindi, nasa lang, parang kasama ng vlog, tapos Blinag lang, in-interview lang habang nakasakay sa bangka. Parang ganun, di ba? Tsaka bangka naman yun, hindi naman yung aeroplano. Namangka sa dalawang. Hindi, kasi baka ako may ibang title pa siya na baka graduate din na siya ng Navy or... Boatman! May mga siya, maliban sa piloto, isa siyang boatman sa pelikulang... Di ba na pelikulang Boatman? Yeah, si kapatid na Ronnie Lazaro.
Laro ang Bida. Nandun ang ako. haba ng message siya nung birthday mo. Yes. Dahil may nakaraan kayo. Yes. Ay, ako, ano? Hi, Rod. Hi, Rod. So, hindi natin alam. Yung mga tao ay nagtatanong lamang kasi nga, mabilis sa mga pangyayari. So, syempre, kayang-kaya naman yan kung wala namang itinatago at nasa legal na proseso. Kaya naman explain ni Ronnie Lee. Pero aminin din natin na meron talaga mga gumagawa ng ganon. Na parang nabibili lang talaga ng ganong kadali. From MA Pero hanggang wait sa PhD. kung Philippine Christian University, marami mga artista ang graduate dyan. Si Sir Boy Abunda, di ba dyan niya nakuha yun? Hindi, PWU siya, Philippine sorry. Women's. Magkatabi pala yun, TCU tsaka PWU. Di ba magkatabi sila? Hindi ko alam. Ang alam kong PWU. Dito sa pero dito sa Quezon City yung kay Tito Boy, kay Kuya Boy. Hindi sa Taft? Hindi. Si Rufa din, di ba PWU? Naku, nakakaduda to na yung binibigyan na halimbawa. Si Rufa. Di ba si Rufa, PWU din? Pero nag-aral naman siguro si Rufa, no? Nag-aaral si Rufa. Nag-graduate siya, no? Nagre-report Si Carla Estrada din, nakita ko nag-graduate din, parang PWU din. College, hindi naman siguro masteral or PhD. Baka PWD. Bakit naman? Bakit naman? Hindi ako makareact. Uy, ako rin ayaw mag-react. Alam mo din, salbahe ka. Natanong ko lang naman. Parang pala kayo ng kulay? Oo nga, Hindi parang. sa Oo. So kaya klaruhin din natin dito kasi di ba Ano ba talaga, tayo dito Ronnie? gumagamit din baka naman alipustain din tayo. Kayo gamit din gamit. Bakit may din, may PhD? Mga ano lang po yun, sa chismisan lang. Title, ano lang Mga yan? ano. Although ako naranasan ko maging teacher, maging lecturer. Ako din, naging teacher din ako pero wala akong master's degree. Ako hindi ko pa tapos. Ako 1 year pa hindi. lang. Ay, hindi. Ilang units ka ng law, di ba? Graduate ako. Graduate siya, di ba? So, may mga Bakit ano. ba? Yung mga title lang po, gusto lang din natin klaruin. Kasi tama nga sinabi ni Mr. Fu, very inspiring yung mga gano'n, lalo sa mga bata ngayon. Na, ano. Tsaka syempre sa isang celebrity, sa isang taga-showbiz na magkaroon ka ng PhD, magkaroon ka ng master's degree, di ba? Malaking achievement yun. Yes, correct. So kung wala namang problema, congratulations. Kung pag may problema, babawiin na lang namin. Speaking of that, gusto ko i-congratulate si Jerry Donato. Ay! Doctor na yata. Yun! Doctorate ba yung tawag? Yeah, PhD. PhD. At least doon ano ko kasi si Jerry Donato, Kapopost lang yan. kasabayan natin, napakatagal ng panahon, writer yan sa Philippine Star, nag-masteral degree yan, nag-course yan sa Open University sa UP, alam ko yon. Yes. At hindi ako magtataka na PhD ng ano siya ngayon, del bongga. Ang tagal ng panahon yun, siguro mga 5 years ago, 6 years ago. Hindi ko kaya. Nag-aral. Hindi ko na kaya yan. Wala na akong patience sa ganyan. Ako rin wala na rin akong anong panahon. Parang at 50 something. Wow! Tigilan mo nga ako. Parang hindi ko na care. Ako nga nag-culinary, wala akong natutunan. Pero kung Nakalimutan ko may na. magpapa-scholar po sa amin, why not? Iba na lang, cash na lang. Oo nga. Okay, maraming salamat, Soki Esteves, ha. Na-receive namin yes! yung donut, yung ano. Thank you. Nagtig-iisa na kami pati yung staff. Correct, thank you. Thank you. Okay pa, Ito. Eric Quezon, emosyonal na sinasabing pagtibag ng Dolphy Theater. Ayan, yung Dolphy Theater po ay nasa loob po yan ng ABS-CBN compound. Tapos, syempre, yun po, yung teatrong yun ay pinangalan bilang tribute sa ating comedy king na si Dolphy. Yes. Kaya tinawag na Dolphy Theater. Napakaraming mga events na po ng ABS-CBN ang ginawa dyan. Kahit nga ibang mga events ng showbiz na labas ABS, sa Dolphy Theater ginagawa. Eh, di ba nabalitaan nga natin na a big part of the compound of ABS-CBN ay binenta na at mawawala na yung part na yon, including the Dolphy Theater. Siyempre, nakarating yun kay Direk Eric Quezon na anak ni Comedy King Dolphy. Siyempre, nalungkot siya kasi nga kahit hindi naman sila yung may-ari, sabi niya, ng Dolphy Theater, alam naman niya na yun ay ginawa para sa kanyang ama. And more than anything else, sinasabi din niya na naging maganda ang relasyon ni Mang Dolphy sa mga Lopezes at sa ABS-CBN. At doon nagsimula si Mang Dolphy sa ABS-CBN. So talagang hindi pa raw niya alam kung anong mararamdaman niya o anong masasabi niya. Pero syempre nalulungkot siya. Tapos parang kasi di ba may ano yun, may mga logo sa labas. Parang picture ni Mang Dolphy. Parang pwede daw may bang mga malalaki silang frame doon. Pwede daw bang hingin ng pamilya o kaya dalhin kung ililipat sa ibang lugar kasi may posibilidad. Meron sila sa Bulacan, di ba may ginagawa. So baka naman magkaroon pa din. So yun. Tapos sa darating na linggo,
siya ang director ng Star Awards. Na gagawin sa Dolphy Theater. Yes. Kaya sabi niya, hindi raw niya alam kung baka masenti siya o lalo siya maging emotional. Kasi magdidirect siya doon. Posibleng yun yung last na magkaroon ng event. Although, hindi pa naman agad-agad matitibag or gigibain, but still, hindi raw alam ni Direk Eric Quezon kung ano mararamdaman plano niya. ng Ayala Group. Tsaka kung ano mararamdaman niya habang siya ay nagdidirect doon sa teatro na... Walling muna siya. At may imagine niya yung mga pangyayari doon. Pwede naman yung mag-walling sa gilid. Gusto niya mag-walling si Direk Eric Quezon. At saka, may dagdag ko lang, Mr. Fu, binurol doon si Pudol. Actually, ano siya. nabasa ko din, parang sinabi niya na bago dalhin sa Heritage si Mang Dolphy, doon muna din nilagak. Nandun kami, napila-pila kami doon. Hindi lang nagbabay sa kanya. Dolphy Theater. Yes. Kaya talagang napaka-espesyal noong lugar na yon sa pamilya Quezon. Nakakalungkot talaga. Balita pero mo kami sa Lunes akong... Oo. Baka ikaw na yung magbigay naman ng ano doon. Mag-cry-cry ka naman. Sabi ko diba, nga, tinanggap ko yung award ko sa Star Awards sa Sunday. Baka nga maiyak ako. Magka-cry ako for more impact. Yeah. Tapos biglang, from afar, kunwari nakikita mo, hi, Tito Dots, gano'n. Tapos ito pa nga, may sinyan sa akin si June. Ginawa na niya ako ng speech. Si June natin? June Nardo. Sabi niya yung mga, kailangan sabihin ko na... Pasalamatan mo, ha? Hindi, yung mahal naman natin ng ating trabaho. Hindi naman tayo umaasa ng award. Okay, yung mga ganon. Pero baka naman nakalimutan mo, Scat Media. Siyempre, nakalagay na. Ang All TV. Award. Bonus na lamang yun sa ating trabaho. Ang importante ay nakakapagpasaya tayo ng maraming tao. At saka, wag mo kalilimutang isi-share naman sa amin din. Kasi sinabi rin ni Jun yun. Kasi isipin mo, tayong apat, dapat isa na lang binigay. Diba? Gusto mo pag-away-awayin? Kaya ang nilagay din ni Jun yan. Tapos nakalagay doon, Q. Cry ka na dito, sabi. Dagdagan mo. Lagay mo pa yung Q. Magkakaway ka. Kunwari nakikita mo nga si Tito Dolph. Correct. Kaya nag-ready na. Kaya may tissue na ako. Gagayahin ko si Ate V. May hawak akong panyo. Habang hawak ko yung tropeyo, may hawak akong panyong gano'n. Para madali yung pag-ganon ko. Very dramatic. Babatay ko na isang mali. Or thank you, PMTC. Alam mo naman. Ngayon pa lang na-excite na ako. Diba? May speech na ako. Gusto ko nung pumunta doon at palakpakan ka. At ano nga yung award sa'yo? Ano yung award? Best showbiz-oriented talk show host. Boy Abunda, tapos Mr. Fu na yung kasunod. Alam mo, kaya lang ako nakalusot kasi Hall of Famer na si Sir Boy Abunda. At saka hindi kami nangampanya. Hindi ka nabikante. Mamaya pagdating ko doon, wala pala yung pangalan ko. Congratulations, group. Yes. Kaya Monday, asahan namin yan. Sneezy, ang arroz caldo, at yung pa-dinner. Hello mga Kamarites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Kamarites! Ito Coco Martin, personal na binibenta ang Bida product. Ano ba yung Bida product na to? Ito nga yung dishwashing na produkto na siya mismo talaga ang naghanap ng mga ingredients, tapos pag-manufacture and everything. Tawa nga daw ng tawa si Baby Julia Montes kasi ginawa niyang nag-sampling talaga siya sa every time na may shooting yung Batang Quiapo, may taping, blah blah, lahat pinati-testing niya. At siya talaga nagmamalaki kasi sabi niya, hindi lang ito matipid sa paggamit, ganyan. Talagang sigurado na masusorb. At pinromote ko na daw talaga, no? Hindi, binibida lang. Nakakatuwa lang kasi yung gesture ni Direk Coco na biro mo busy na siya. Actor, director, writer nung Batang Quiapo na ilang artista na yung mga pumasok doon. Pero may time pa rin talaga siya na personal na ilako. Bakit yung dishwashing liquid, no? Siguro may something. Gusto parang ikaw. Malinis. Baka may mga ganun, di ba? Madali kasing ipunas. Kasi, pero ano ba yung pang sa mga plato and everything.
Natatawa O kanya madulas, di ba? Madulas. Madaling ipunas at madulas. Ewan ko po! Webes ngayon, alam mo naman, sensitive si Ambet sa mga ganyan mga usapin. Pag Di ba, Webes. pag madulas, masarap mo. Depende kasi kung madulas ka at mabagok, wag, afraid. Alam mo, magpapakapare ako tonight. Bakit? Alam niyo yun, hindi ko gawain yan, pre. Nako! Wala namang ganon. Sinisiraan niyo ako sa madlang people. Naku, ayan. Dalawa lang yung mag-walk out kami, tamaan ka ng kidlat. Mga pre, mga mare. Dalawa, sinisiraan ako. Kayo po ang saksi. Ito na nga. I-diretso natin kay Kiefer Abrina. Dahil naman kay expecting your first baby. Oo, Yes, bro. masayang masaya. Actually, alaga ko tong si Kiefer, bata pa lang yan. Di ba naalala ko yung kwento? Delikado. Oo, hindi. Nakakatuwa lang kasi naalala ko siya, siguro mga 3-4 years old siya nung biyahe namin sa Amerika. Yung nga kasama na sina yung si Kevin Alas, tapos yung mga anak ni Frankie Lee, mga anak ni Alvin Patrimonio. Kasi nagmistula akong yayaw ng mga bata ngayon nung nag-champion yung Pure Foods nung araw. Tapos sa isang bus kami, takbuhan sila, naglalaro sila. Di ba sa Amerika bawal? Pag nakita ka doon, sisitahin ka, pahihintuin ka. Naalala ko lang ito si Kiefer. Dialogue pa niya nung English parang, water me, I'm firing. Nakulat ako sa pinagsasasabi yung pala naglalaro sila na parang baril-barilan o nasusunog na siya or what. Ngayon, eto na, expecting their baby na sila nito ni Diana. Baka sa inyo natutunan yung water me. I'm firing. Bebe na, Kiefer, congratulations. No, I heard Tito Ambet saying water me. I'm firing. May ganun siya. I heard him. And I saw him. He's being watered. He's being watered. Totoo lang, ha? Alam mo, yan ang nangyayari sa atin kapag wala si Rose. Walang taga-awat. Walang taga-awat. Tsaka walang magre-react ng Wala tayo, di ba? Walang magre-react na babaeng version. Water me. I'm firing. Hindi firing Firing. talaga. So anyway, etong si Diana McKay, short lang. Ito parang foreigner. Kasal na sila, di ba? Magpapakasal pa lang or what na ano. Di pa kasal? Sorry, hindi ko alam, di pa. Kasi hindi pa ako na-invite. Hindi ko alam. Basta alam ko. Balitan na rin natin yan, di ba? Nag-announce nga sila na, alam mo yung gandang beauty queen siya. Actually, may kuha siyang Sara Labati kanina. Talaga. Ano siya, attendant, Philippine Airlines flight attendant. Tapos beauty queen, sumali sa Miss Manila, Binibining Pilipinas, mga ganun-ganon. Pogi ni Kiefer. Oo naman. Parang gusto ni Kiefer na maging pogi talaga. Proud siya. Di ba? Ayun, sabi nga doon sa... Maraming mga Kiefer fans. Yeah, marami talaga. Kasi naging mag-uhusay naman talaga basketball player. Naman kasi, di ba? Kifo, Manong ang tawag ng mga namin dyan kay Kif. Kif. Manong Kif, congratulations. Walang additional letters. Kif lang. Kif lang. Masaya ba ang mga Kif? Masayang masaya. Water me! I'm firing. Napaglalaroan lang ha. I'm firing! Okay, mga Marites, ito po si GMA Anchor Maris Umali, nilinaw ang report kay Executive Secretary Medial Dea na sinabi niyang matanda na raw. Yung pala, niliwanag niya sa Facebook niya na kasi nga palabas ng naka-stretcher, parang nung nakita niya. Biglang pumikit siya uli. Mata ang sinabi. Mata po ang sinabi niya. Mata siya. Kasi parang mata niya. Tingnan mo yung mata niya. Tingnan mo yung mata niya. Nakita ko parang pumikit ulit. Kasi parang nakadila. Tapos nung nakita siya parang gumanon. So na-misheard nung kung sino man yung nagsabing tinawag. Tsaka hindi, syempre, alam naman natin na mabuting tao at mabait si Maris Umali. Kaya marami nagtanggol sa kanya. Katulad ng kaibigan natin si Joseph Morong na reporter. Hi, Joseph! ng GMA. Sabi niya, whoever recorded Maris's voice lied. It's a lie. She called Secretary that. She would never. Bakit ang dali ninyong maniwala sa kasinungalingan? Nakakatuwa, kasi kanina si Adrian Ayali naman tayo. Si Joseph, si Maris Umali. Kailangan din kasing klaruin kasi sila yung umaharap talaga sa camera. Sila yung nagbabalita. Nasa siya, di ba? Netherlands, diba? At sa dami talaga ng mga naglalabas sa mga fake news. Talagang lahat hahanapan ng butas
para lang mapasama ka or malagay ka sa medyo alanganing sitwasyon. Actually, meron ba silang ginawa? Yung picture ni Michelle Yeoh na ginawang judge ng ICC. Yes. Tapos kunwari may statement. Oo, na sinasabing mapapalayang yung March something, yung March 26 tapos ba si Michelle yun? Yeoh yung picture. Tapos nire-repost ng mga tao. So, nangyayari, hindi nyo alam na Oscar Award-winning Cameron Chungar At saka, yun nga sinasabi ni Joseph, huwag kayo basta-basta naniniwala. Kaya ako, kailangan kino-confirm nyo muna yung legitimacy ng news at yung news organization, yung nga iba, may mga AA na sila na ganun-ganun, no? Na paglalaruan. Correct. At least tayo dito sa Marites, pag nag-AI sila, ang gaganda natin. Ay, oo. Ganun, no? Water me, yung sasabihin ng AI. I'm firing. Ay, pinaglaruan doon si Kim. I'm firing, no? Ginagamit pala yung term, I'm firing. Ibig sabihin, umaapoy ako. Yun ang translation. Or nasusunog ako. Kasi yun yung laro nila. I'm burning. Di ba? Hindi niya, he was only 3 or 4 years old noong mga panahon na yun. Ayun, wala ito na. Balita naman natin si Daryl Yap. Ay, nako. Na kinasuhan ng cyber libel ng RTC Muntinlupa. Pero wala pa siyang reaksyon sa kanyang social media. Hanggang ngayon, di ko pa rin nakikita ng may reaction. Dahil dun sa teaser na lumabas, naglabas na ng hatol yung RTC Muntinlupa na may kaso ng cyber libel. Cyber libel in relation to libel in revised penal. 19 counts yung sinampa ni Bossing, pero dalawa lang yung na parang, ano ba tawag natin doon? Nakitaan ng merit na pwedeng iano ng sa husgado. So ano, pending yun iba or parang na? Baka pending pa. Pero at least may dalawa. Malaking tagumpay na yun. Gusto mo ba dalawa lang? Hindi naman. Pwede naman niya lang pero bongga. Pero gusto mo mas marami. Ay, oo. Walang kumonsulta, walang nagbigay ng ganyan, walang nagano. Parang na hindi totoo yung sinasabi na meron siyang pinadalhan nung script o nung ano. At saka sinasabi doon sa paliwanag doon sa court na ano daw, talagang very damaging yung pagkakabanggit ng pangalang Vic Soto doon sa teaser. Yun. Ito ba ito pala si Bata. Ang batang-bata pa yung hubog ng katawan. Ay, ganyan si Pepsi. Hindi nga yun yung gumanap. Si Bustamante. Hindi natin alam si Paulo, Hindi natin alam kung kaano-ano ni Paulo Bustamante. Baka naman Paula. Hindi din. Red Bustamante. Tama ba ako? Red ba? Basta. Ako din yun, no? Oo, tapos ngayon, sabi ni Diego. Tama, ang galing ko talaga, no? So anyway, yung itong si Gasol talagang tawag ko. Itong director na to, hinahanap nowhere to be found. Na nagtatago ba? Baka naman daw siyempre merong ano yan. tumakas na rin. Or Gusto mo ba siya makita? Ay, kailangan makita siya. Magpakita ka. Hindi, ikaw, personal. Hindi. Available naman kasi yan eh. Pero kailangan, ma-appear siya pag ano siya. Dadala ng ano. Ako dahil dyan, Ambe. Madadagdagan yung dalawa. May surpresa kami sa iyo. Halika na. Water me. Siya talaga ang gusto mo? Lahat na lang, Amber. On a Thursday night. Ang dami nakabook kasi. I know, kaya wag mo nang kamihin yun. Ay, naku, okay talaga. Wala lang si Rose. Okay, mga Marites, ating susunod na chika. Ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Correct, mga kamarites. Hindi nyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito. Ugbo 24/7! Yan na. Ito na po. Ito, anak ng ex-boyfriend ni Chris Aquino nag-react sa hanas ng TV host, Mr. Fu. Gusto mo yung hanas? Ito na nga. Baklang-bakla. Sabi ko, nung sinasubmit ko, ano ba? Sa ano? Hanas? Sabi ko. Hindi. Kasi mahaba rin yung litanya niya. Oo, hindi. Ganito siya. Di ba nabalita natin last episode na may pinost si Miss Chris Aquino tungkol sa naging relasyon niya kay... Yung kanyang painful truth. Yes, yun ang kanyang title. Painful Truth, tama. Kay Dr. Mike Padlan. Na basically, ang sinabi niya doon ay hindi siya minahal ni Dr. Mike. At iniwan siya
Because? Because gusto mag-travel, gusto bigyan ng panahon ng sarili, etc. At masyado nang masikip yung lugar ba or something. So parang gustong insinuate na parang naging selfish si Dr. Mike Padlan at iniwan siya at hindi siya minahal. Okay. Pinalabas na user pa. Oo, parang ganon. Kasi binanggit din doon na ni Miss Chris na binabayaran niya ng professional fees itong si Dr. Mike Padlan. Okay, so eto na. Dahil dyan sa mga hanash na yan ni Miss Chris, nagkaroon ng counter hanash ang anak ni Dr. Mike Padlan na si Miguel Lorenzo Padlan. Yes, sa pamamagitan ng kanyang Facebook account. Kung si Miss Chris, ang kanyang title ay Painful Truth. Painful Truth. Ito naman si Miguel, ang title ng kanyang post, A Son's Love and Truth, Defending My Father's Honor. Ang tara, may subtitle pa talaga, no? Di ba parang yung mga massacre films nung araw? Yung parang The Keme Story. God save us. Ganon. A Son's Love and Truth. Tapos, Defending My Father's Honor. Pero in fairness naman, at least tinapatan niya yung may pa-title. So, ito na. So, nagpakilala siya bilang anak ni Dr. Mike at kailangan daw niya magsalita dahil syempre mahal niya ang kanyang ama. Bilang anak. Bilang anak. At hindi daw siya mananatiling tahimik lamang kung alam niyang may maling sinasabi tungkol sa kanyang ama. Yun ang sinasabi niya. So, sinasabi niya na sasaktan sila na may mga hindi mga tamang nasabi about his father. Totoo daw na nagkahiwalay si Miss Chris tsaka ang kanyang ama dahil nakalagay dyan, the spark between them was gone. However, Spark, hindi love. Spark. That does not mean my father never loved her. Yan. He truly did. The relationship was real and he cared deeply for her. But love alone is not always enough to make a relationship last forever. Sometimes two people are simply not meant to be together in the long run, no matter how much they once loved each other. Translate. Tayo na nga, nahirapan ako kaya ginanandahan ko na lang enunciation. Charot! At ang maganda doon sa binabanggit niya yun, napaka-respectful niya kasi ang tawag niya kay Chris is Mama Chris. Tapos sinabi din niya na during daw nung relationship, parang kahit daw nga sila na medyo nanineglect ng tatay kasi nga pumupunta ng ibang bansa o na Amerika si Dr. Mike para kay Miss Chris. So pero tinanggap nila yun dahil alam nila yung kalagayan at yung sitwasyon. So, at sabi pa nga niya, naging problema, nagkaroon ng emotional effect and financial effect sa kanyang ama dahil syempre, pag nandun siya sa ibang bansa, nawawalan siya ng pasyente dito sa Pilipinas. Yung pagkiklinik niya dito hindi ma-attend ng maayos. Correct. Tapos, yung mga binigay daw ni Miss Chris na as gifts, hindi naman daw yun hiningi ng kanyang ama. So, kasi talaga naman totoong generous naman talaga si Chris. Correct. Next page. Go, sige. Ayan na. Good people cannot be brought down. Ngayon nga daw, aalis ang kanyang ama para alagaan ng isa pa nilang kamag-anakan. Yung auntie. Tapos ito na. My respect for Mama Chris remains immense. Because my father truly loved her. So, inulit niya. Tapos, basta sinabi lang niya, yung ending niya, we love you, Mama Chris. Yan ang ending. And we love our father as well. Family is family. Correct. That is why I am here to support my father and stand by my family. Ang ganda. Actually, madaming humanga dyan, Mr. Fu at Dean. Kasi nga, napaka-marespeto yung pagkakalahad niya. And sa mga iba, ito, didiretso na natin pag-usapan kasi para sa iba, parang for the very first time, ay minamboljack. Ang term na ginamit sa showbiz is minamboljack kay Chris. Kasi for the longest time nga naman, sa lahat ng nakakarelasyon niya, every now and then na may nakakarelasyon sa usaping puso, laging nalalagay, laging si Chris ang bida, she said, at laging nalalagay sa medyo hindi magandang sitwasyon yung mga lalaking nakakarelasyon. In fact, may isang thread akong nabasa na mga taga-ABS din yung iba at mga trabaho pa ni Chris nung araw. Talagang inisa-isa. 6 nga lang yung na-mention nila pero sa bilang ko, lampas sa 6. Andiyan yan simula kay Philip Salvador, given na yon. Tapos Joey Marquez. Tapos si James Yap, ang ating kumparing James Yap. And then
after ni James Yap, yung undersecretary ng local government na si Miel Sarmiento, pang-5 si Mark Leviste, at pang-6 nga itong doktor na ito, na lahat sila, nung makahiwalayan ni Chris, alam naman natin lahat na naging public na alam mo yun, nag-reveal yung, may mga revelasyon si Miss Chris. Oo, tapos hindi naman nagsasalita na rin ito bilang respeto na rin siguro kay Chris. Kaya ang dating, parang nagpapa-victim ba ito si Chris, na ginagamit pa yung kondisyon niya, ganyan-ganyan. Kasi a month ago, nung February 25, nakita na natin siyang humarap sa public na, di ba, kahit medyo mabagal-bagal maglaro, in support doon sa kanyang kaibigan na fashion designer na binigyan ng isang award ng People Magazine, nagparamdam siya at nakita na akala bumubuti na siya. Until itong huli nga, pinakita niya na karga-karga siya nung anak ni Bimbi, butot balat, na halos makita na nga yung underwear niya, di ba, na parang pinapasok sa restaurant. Ang daming naawa, at ang daming bumilib kay Bimbi na totoo naman, na talagang inaalagaan siya, talagang halos yung buhay ni Bimbi ngayon ay nakatuon sa kanya. But then again, ang tingin ng mga tao, nakakapanakit ka pa rin daw, Miss Chris, kasi yung sitwasyon mo, masyado mo ginagamit, nagpapa-victim ka or what, parang ikaw lang ba ang may karapatang masaktan or makapanakit kasi yung iba hindi na makabawi or nga this time na pinagtanggol naman ng isang anak na nagmamahal sa kanyang tatay para doon sa reputasyon and honor. Tsaka hindi may panawagan si Miguel. Meron pa siyang sinabi pala doon sa statement niya na all we ask is that she does not spread stories that are untrue. Yun. My father's friends and patients know who he truly is and they can attest to his character. Mabigat yun. Na mabigat yun. Para sabihin mo na wag kang magkalalat ng hindi totoong mga balita o kwento. Mabigat yun, di ba? So, siguro ako dito, kasi matagal ko nakasama si Chris. Since PWD days, andyan ako nakasuporta sa kanya, Giftgate days namin, pati yung naging relasyon niya noong doon sa basketball player na nakaibigan ko rin. Ba't mo binanggit yun? Hindi naman siya kasama doon sa masyadong Although, pwede ko pang banggitin, meron pa isang politikong aktor na nasa isang series ngayon na nakarelasyon din niya. Alam ko yun, may isang basketball player. Ay, dami pala! Akala ko ba 6 lang? Di ba? Yung binanggit ko, pero may mga iba pa. Alam mo, banggitin ko pa yung iba. Alam naman ng madlayo. Sige, Alvin Patrimonio. Yan na pala, sasabihin mo naman pala. Mark Lapid. May Robin pa. May, di ba, naalala mo pa yung may Eric Quezon pa. Di ba? Eric Quezon? Nung araw, Ano niya, super crush niya Eric Quezon? Yes. But marami pang iba. Ayoko na lang mag-mention. Pero I'm sure naman, di ba? Alam mo yun? Alam naman, I'm sure naman, yung public ngayon, o yung mga sinasabi ko, narinig niya. But the thing is, yun na nga, sa hinahaba-haba nga daw, o sa tinagal-tagal ng pagkakaroon ni Chris ng sitwasyon niya sa kanyang kalusugan, sana naman daw naiisip niya na posibleng ang kapalaran na o ang tadhana ang nagbibigay sa kanya ng warning na o baka naman it's about time na mag-isip-isip ka na may mga nagawa ka rin ng hindi maganda kasi hindi ka naman perpektong tao din, nagkakasala ka rin na sana may nagmumuni-muni din. Sabi yun lang naman ang pinag-uusapan ngayon dun sa social media na ng mga netizen. Ako naaawa ako, nadudun yung awa at pinagdarasal pa rin natin siya na tuluyan na siyang gumaling. But then again, alam naman natin si Chris ang perfect PR ng sarili niya. So hindi natin alam kung ano talagang intention. Although yan na, lumabas. At binura naman niya, di ba? Kasi nga, para daw dun sa... Inedit yung situation para daw sa mga anak din niya or what. Inedit niya. Meron pa isang version Tapos nung binalikan mo, edited version. Which she said naman na she edited it because of the children, of the sons. Yeah. So, yun ang situation ngayon. Sana lang... ma-realize nga ni Maring Chris. Hindi na siya 20 years old. Meron ka na ba nagdadaan? Unahin mo muna yung kalusugan mo. Actually, yun ang laging sinasabi. Bakit sa gitna pa rin ng lahat, nagagawa mo pang yung salita. Mag-enumerate ng mga ganon, di ba? Dahil dyan, tatanungin natin ang opinion ni Rose. Rose! Parang quiet ka. Bilang babae. Bilang babae, Rose. Anong masasabi mo? Pwede mo ba tanongin? Rose, nag-enumerate kami ng mga naging karasyon. Ikaw, baka meron ka din bukod kay Paul. Bakit kay Paul? Ano lang po kami. Eto na mga Marites. Aubrey Caraan at Lance Carr. Bagong pambato ng Univercada series
na Avenues of the Diamond, Prof. Yes! Pinakilala na nga ang ika-4 na love team na magbibida dito sa Univercada series ng Viva One. Ang bagong series nila yung Avenues of the Diamond. Ito yun, ang gwapo nito. Alam mo, itong si Lance Carr, galing din siya sa PBB. Tapos, grabe yung pag-alaman ni Hindi na makilala. Hindi ko rin. Sorry, kasi sabi ko, hindi talaga ako nanonood ng PBB. Sorry. yung si Diana Makay kanina yung magiging partner ni Kiefer, galing din sa PBB noong 2019. So now we know. Now you know. Saan niya nakita si Kiev? Sa Sa Philippine Airlines. Flight stewardess eh. Okay. Doon sa siguro nagkilala. Tapos? Ngayon, ito si Lance, may hawig siya kay parang pinabatang Dominic Ochoa na may halong Ryan Bagoncillo. Yun. Tapos napaka-sexy nitong babaeng ito ni Aubrey. Karaan. Sila ngayon, karampet. Sila ngayon ang sila yung bagong love team. Pang-4 na to, na istorya na to. Kasi nauna na dyan, in all fairness, yung naging bisita natin dito na sina Heaven Paraleo at saka si Marco Gallio. Sila yung una, yung Rain from España. Tapos nasundan nung kina Jerome Ponce at saka kay sino yung Viaje. Okay, tapos si Krisha Viaje, and then yung kay Viaje. at saka si Hyacinth Collado at saka yung baby ko na si Gablagman ang pangatlo and pang-4 na to. Streaming app din ba yan? Yes. Viva One. Mapapanood yan ngayong April 11. At ito yung first time yata na mapapanood natin si Claudine Barreto na talagang ang anak niya dito is yan na nga si Aubrey na yung edad niya nung araw na sikat siya ang mother at ang father ay si Bobby Andrews sa direksyon ni Gino Santos. Ang daming nanonood niyan. Nag-live lang ako, umabot ako ng 20,000 talaga na views. Nung So, iba pa yan sa app ng Viva Max? Iba yung Viva Max. Ito Viva One, medyo wholesome naman doon. Wala nang Viva Max? Meron. Meron pa, pero bakit replay. hindi ka nagpupunta doon? Mababot ako. Ito ko natanong mo. Di ba lagi ka ikaw the most invited, 2-in-1. Hindi, nagpapahinga lang yung production. Pero may mga... siya nagpahinga? Oo, meron pa rin mga mga pinapalabas, andun pa rin. meron pa rin May mga inaayos lang siguro. Kayo naman. Meron pa rin sa mga baul. Oo. Nilagay sa baul muna? Hindi tayo pinapalabas yung nandudun ka eh. Alin yun? Ano ba yun? Ako meron akong ginawa sa Viva Max. Mga daliri ko lang yung binayaran. Yung isang yung daliri, anong title? Fingers? Kalimutan ko yung title. Parang The Finger. Parang may kinalaman. The Finger! May kinalaman sa The Raining Fingers. Water me. Water me. Hello, Hindi, Finger. parang may kinalaman sa farming or something. Kala ko sa piano. Tapos ginamit lang. Ang ganda ng eksena ko. Kahit kita mo kulukulubot na yun, pero ang ganda. Talaga. Very sensual. Ako yung mga Very sensual. Kaya tuloy natigil na. May hatid na sumpa mga daliri. Natigil ang production ng Viva Max. Kaya yung magpakita. Gusto pakita pa din yung likod. Wag na. Itong mga na lang, ganyan. Ay, ipakita ang likod. Thank you sa ating 1K viewers na natin po, di ba? Hello po. Marao nga pala, no? Salamat po. Okay. May recess pa ba? Wala na. Ito na nga, di ba? Okay, mga Marites, yan po ating isang linggong Chismis!